Yan, sukatin nyo, be. Sukatin nyo, mga chinelas. Sige na, gamitin nyo na yan. At kami ang bahala sa ano. Kasya ba ito? So, suotin nyo. Kasya ba? Yan si ate, asawang tatay Pakito. Sige na, suotin nyo na yan para may bago kayong chinelas. Yung mga anak ni tatay Wala kang Pakito. mas maliit dyan, no? Wala yung mas maliit, no? Kasi malaki yung nasa bata, oh. Yan, yan. Oh, yan. Wait, sabi. Kanino ba yung mga padala? Kay, ano nyo, kalaro marites. Ah, hindi naman kasya yan kay Tasha eh. Bigyan mo na kayo. Sa tingin mo yan, boy, baka mas maliit sa'yo yan. Sige na, suotin nyo na yan. Yan, okay yan? Oh, kasya yan. Malaki pa rin. Kaya mo na, lalaki ka naman. Oh. Ano nga? Mas Pwede maganda yan. ko ba yung mas original to? Kasi mas cool. Yun pala ang kwento ng buhay nito. Upo na kayo doon, be. Upo muna kayo doon at pakapinan kayo, no? Mag-init ka. Pakapin akong mag-iina. Ano? Yun pala ang buhay ni, ano, Tatay Pakito. Ganun ang Oo, nangyari. kung hindi lang siya ano sa amin. Sabi ko nga, kaya naman kitang pagagalingin eh. Ang kaso nga lang hindi eh. Hindi siya rin nagtinoon. Maski ngayon nang nagkasakit. Harap-harap mo dito, Tidyo. Sa kanila yung ano, Tidyo. Pasuyo, electric fan. Dito sa Ate Jo, oh. Gising pa. Binuksan kami ng pinto. Mga anak nga niya, maski peso, hindi siya nakakabigay eh. Mm. Kaya matagal namin kayo tinahanap kasi gusto nga namin malinawan kung ano nangyari. Eh, yung mga ibang tao din hindi nagsasabi na ano. Matagal na. Sabi niya, taga dyan yung asawa niya. Ano. Eh, hinahanap naman namin doon. Kung nakaraan pumunta kami doon, hindi ka namin naabutan. Nasa Nasa ospital hospital ako. ka daw. Ganun pala ang buhay nyo. Yun ang pinakamatinding ginawa ni tatay sa mga anak mo. Ang pinakamatinding nangyari pala yun. Itabi ninyo yung sinilas mo na ako. Pero eto tayo, hindi naman niya sinasaktan yung mga bata na to. Hindi niya sinasaktan yung sarili niya anak. Pagdating sa akin, doon siya ano, Yung sa anak mo una. oh, yun, yung aking panganay, yun ang lamitan niyang kaaway. Hmm. Eh, ano pa lang, 14 anyos yata o 13 anyos si Mate. Si Nini na, kamuntik niyang halayin. Bata pa. Hmm. 14. Tapos, yung aking ano, nung inaway ko siya, kamuntik ko nga siyang mapatay noon, gawa nga lang nangyari. May sinasabi tong bata na to eh, na muntik daw maano si tatay yung mapatay sa anak mo. Oo, yung kanyang ate. Yung panganay ko na nasa 22 na ngayon. O kasi kailangan din namin tayo malinawan. Kasi nakakapagtaka kung bakit si tatay nagsagun. Yung palang nangyari. Sa sobrang nagawa niyang kasalanan sa pamilya mo. Hmm. Kaya lumayo yung loob mo. Kaya ang sabi ko sa kanya, sabi ko, Diyos na lang ang bahala sa iyo sa mga ginagawa mo sa akin, sa aming mag-iina. Ilang taon nga magpagala-gala ang mga bata doon sa Pasita. Sino yung Nangihingi mga sila bata ng ito? tulong. Ito? Sila? O yung, Maski ito, nakaranas yan. Pag pinalayas kami sa sarili naming bahay. si tatay pinapalis kayo? Oo, pinapaalis kami. Ah, tumira kayo dati sa kalsada. Oo, tumira kami sa kalsada. Kamuntik nga akong abutin nito panganak eh. Grabe pala din yung ano nangyari kay tatay mo. Ito yung ID ni tatay te. Pero pag ano Oo, ako pa rin ang nagpa-ID niyan sa kanya kasi kasali siya sa listahanan eh. Ako pa rin ang nagtulong sa kanya. Hawakan mo lang to, sabihin mo na ito ka mo yung ID niya, katunayan na hawak ko dahil ako yung asawa. Oh, huwag natin. Hawakan mo na. Papakita mo lang to doon. Tapos balik nyo na lang mamaya. Yan eh. Tanggalin mo na yung galit mo sa kanya kasi wala na eh. Hayaan mo ng Diyos na lang magano. Hindi namin yan tinitingnan. Tingnan mo sa likod, baka may nakaipit dyan. Tingnan kung ano mga laman yan. May mga laman eh. Hindi mo na alam kung ano yung mga laman yan. Sa ano, wala pa yung ano yan.
Yan ang itsura niyan nung ano pa, hindi pa siya ano. Pogi. Yan ang itsura niya. Pogi naman si tatay. Tingin niya, be. Be, tingin niya ako, be. Tsura ni papa mo, be. Nung kabataan pa. Huwag mo lang. Ayan ang itsura niyan. Ay. Matagal nang nagpapadyak yan dyan. Bilang na ang Lakas pa siya taon. dito, eh. Kaya hindi rin siya inaasikaso ng mga kapatid niya. Bakit? Mm. Bakit, te? Bakit? Anong nangyari? Ganyan nga ang ugali niya. Saan ng mga kapatid niya, te? Meron siyang kapatid yan sa ano, nagpapadyak din, si Junior. Dito rin sa, ano, sa Oo. San Pedro. Oo. Tapos ano, Ah, ito pala si tatay dati. nag-away yan ng, nilabanan niya ng ano niyan, asawa ay ang magulang niyan, ang ama. Nilabanan niya. Oo, kaya tinakwil na siya ng mga ano niya. Kaya, patago na lang muna tayo kasi baka hanapin din sa inyo doon. Tinakwil din siya ng pamilya niya. Oo, tinakwil din siya ng pamilya niya dahil sa ganyan nga ugali niya. Sabi ko, kung matino ka, di dapat hindi ka gaganyanin ng pamilya mo. Oo. Pero ikaw, anong ginawa ko sa'yo? Ginawa kitang tao. Maski ako mahirap lang, naglalabada lang ako eh. Pero kung tutusin, mas malaki ang kinikita ko sa labada kaysa sa kanya eh. Sa pagpapadyak. Pag kumita na ng 300 yan, may pang ano na yan, may pang boundary na yan sa padyak niya. Hmm. Yun. Uuwi na yan. Iinom na yan. Maghapon na yan. Ang kainuman niya, yung mga kapitbahay niya rin doon. Oo, nga nagbugbog din sa kanya. Kaya pala parang galit din sila. O, tapos galit sila sa akin nung iniwanan ko siya. Iniwanan ko yan. Oo, ang naririnig namin doon, iniwanan mo doon at nag-asawa ka doon ng iba. Hindi. Yun ang sabi nila. Kung totoo sabi ko, hindi naman ako sa mag-asawa ng agad-agad. Ang tagal pa eh. Malalaki na nga to eh. Oh. Hmm. 1 taon lang kami nung ama-amahan nito ngayon. Ah, Oo. matagal pa bago ka na nakapag-asawa ulit. Mm. Pero ang ano naman doon, nalabas naman doon sa mga tao doon, parang hindi mo na daw inasikaso, pinabayaan mo na daw, gano'n ang Talagang inano ko siya kasi wala eh. Pag nakikita ko siya dyan sa daan, nanghihingi sa akin ng pambili ng kape. Sabi ko, kung may pira ko, inaabutan ko, pati mga bata. Tapos may narinig pa kami, porkit daw gano'n na, Mm. pinagpalit mo na daw. Yun din ang sabi. Yan ang mga tao dyan sa ano. Dyan kami dati nakatira eh. Noong tumira naman sila doon, Oo. saka nagka-lintik-lintik ang buhay namin dyan. Kaya umalis ako. Umalis kami dyan. Mm. Ang hindi nila alam, ang buong istorya namin mag-asawa. Hindi ba ninyo alam ang buong istorya namin? Basta na lang kayo manghusga. Baka, sabi ko sa kanila, baka hindi nyo alam. Baka kung kayo ang nakasama niyan, baka kung nandito na kayo noon, baka sasabihin niyo sa akin na, tama lang yan Ate Rose, nga Maiwan mo. iniwan mo yung ano na yan, ipakito, kasi ganun nga, ganun. Ugali. Ilang ano na kayo dyan, matagal na kayo, ilang taon na kayo dyan nakatira? Aba, siguro nasa 15 anyos na kami dyan. Dito sa lugar na to, dyan sa kabila. Oo, dyan lang. Pero mahigit pa siguro. Kasi yung... Ito, 10 na eh. 10 years Oo. old na to eh. Palang ako naman, umano mo sa kasi. It's na ako ngayon. It's na ako ngayon. Ito na ako ngayon. Sa pa lang. Mga 4 years na, 5 years, gano'n. Oo. Kasi, ano lang to eh. 1 taon lang ito eh. Pero yung junior niya yun, Oo, ito. Retired na to eh. Pakito, Retired. the third yun. Pakito Yun lang Placido. Ano bang ano niya te? Placido? Ang apelido niya ngayon? Oo. Pakito Placido din, the third. Kasi siya, junior na siya eh. Kung ibinablog ninyo siya, dapat makita siya ng mga kaanohan Pamilya. niya dito. Oo. Anak. Wala naman. Wala naman na contact eh.
Sa bagay, kung ako nga, hindi ko makita ang vlog ninyo dito sa kanya eh. Nakita lang nila nito Ano na, ilang araw na. na hindi, may tumulong pa sa kanya eh, yung isa, yung dalawang babae nga, blondie ang buhok. Oh, yun ang nag-vlog sa kanya noon na tinulungan siya, binigyan siya ng grocery. Mga kapitbahay lang din ang nakialam. Oh, kinukuha daw nila. Grabe. Nung ano nga, di ba, pumunta kami doon. Si tatay, may dala kami pagkain. Ngayon, kakain lang doon niya. Iniwan namin doon, tapos pina-check up namin si tatay. Pagbalik namin, wala na yung pagkain. Sabi, dinala daw ng pusa. Kuhanin talaga at kukuhanin yun. Yung Ako mga nga, tao sabi din ko. talaga na ganun, no? Oo, sabi ko, sa paghihirap ko, hindi ako to humihingi ng tulong ng kahit kanino. Pero kasi mahihayin kasi ako eh pagdating sa manghingi ako ng tulong na hindi ako matulungan. Parang naaawa ako habag na habag ako sa sarili ko. Kaya ayaw ko nung ganun. Kaya nung gusto ko humingi sana ng tulong dito kasi hindi nga na niyan. Hindi na pa rehistro. Wala siyang birth certificate, gusto niya mag-aaral. Eh wala siyang birth certificate. Pag na ilibing na si tatay, i-ano ko na lang to sila. Ito, magkapatid. I-vlog ko para matulungan. Ano ba, okay naman ba yung ng pag-aaral nila? O nahihirapan ka mag-anong pag-aaral? Mahirap talaga kung sa mahirap kasi hindi naman araw-araw na magkaroon ako ng trabaho, pambaon nila. Lukot na nga ako sa utang eh. O yung tindahan doon, Nangungutang ka ng may dati. utang ako doon. Ano ba yung pinaghahanap buhayan? Para may... Ilan Ano pa ba lang? yung maliliit mong anak? Naglalabada lang ako. Labada? Naglalabada? Oo, naglalabada ako. Tapos may tatawag sa akin ng maghilot. Yun lang ang napapagkakita. Ilan pinaparal mo ngayon? Sila lang dalawa. Itong dalawa. Malalaki na yung mga anak mo sa una. Oo, malalaki na. Yung pamilya na rin. Kaya kung sa akin, sabi ko, wala mang tutulong sa akin, igagapang ko sila. Kasi, buti na lang, itong pinakamamahan nila ngayon, yun ang nagpresenta nga tutulong sa kanilang pagpaaral. Hindi pa nga sila kumpleto sa mga gamit nila eh. Kasi nawalan nga siya ng trabaho ng ilang linggo. Buti tanggap din itong mga to ng anak mo sa una. Oo naman. Bait nga sa kanila yung aking Anak mo. ngayon eh. Oo. Pati yung asawa niyo ngayon. Alin po? Yung asawa niyo ngayon, Oo. okay din sa kanya itong mga bata. Wala silang noon. Gusto nitong dalawa, nabibili niya eh, kung may pera eh. Ang kaso lang, talagang ang nila ay ang namin kasi ang trabaho niya ay lingguhan ng sahod. Kagaya ngayon, nakailang linggo nang hindi siya nakakapagpadala sa amin dahil nga naputol ang trabaho nila. Ayun. Sa ibang lugar siya ngayon. Nasa Cavite. Hindi pa kumpleto ang mga gamit niyan. Wala pa silang Wala sarado pa tindahan. kulang pa sa Kaya mo at pag natin yung mo, yung mga Kulang gamit sa ng mga notebook. bata. walang mga bigay-bigay lang yung mga bag nila. Bigay lang din yun. Basta mag-aaral kayo, Biha. Tapos ang naibili lang sa kanila yung uniform. Yun lang ang importante talaga pero kulang pa rin sa uniform yan. Ang isang uniform niyan, inano lang niya sa isang linggo. Isang uniform lang ang ginagamit niya? Oo. Sa isang linggo yun ang gagamitin Oo, niya? ginagamit niya. Kawawa naman pala itong mga bata. Kaya nga pero tiniis ko. Dahil wala namang ibang tutulong sa akin. Yung akin din dalawang anak na mga babae ay mga may mga asawa na rin. Uy, anak ko, hindi ko na naman makain yan eh. Kaya mo ate, pagka natin si tatay, para makatulong kami dyan sa mga anak mo. Kawawa din naman. Ako naman, hindi ko yung tulong. Ang gusto ko, siya, yung ama nito, sabi ko, dapat naman siya, nag-ayos ba? Hindi naman siya talaga nagpakaayos eh.
Pero Kaya, nung iniwanan mo siya ate, okay pa siya. okay pa siya. Nakakapaghanap buhay. Mm. Kumbaga, nangyari pala na ganun siya nung wala ka na sa poder niya. Magkahiwalay na kayo. Hindi pa yan nung nandun pa ako sa kanya, hindi pa masyadong ganyan yan. Kasi inalagaan namin siya. Ang kaso lang, nung magkaroon siya ng ganyan, mainitin na ang ulo, kung hindi maintindihan kung anong nangyari sa kanya. Lagi niyang sinasaktan yung mga bata, lagi kaming inaaway. Alam mo ba yung sa asar nito na nasisigawan niya yung ama niya. O namumura niya. Dahil sabi niya, Papa, wala namang ginagawa sa'yo si ate at saka si mama, bakit ganyan ka? Yun na nga ang naghanap buhay para dito sa atin O, kaming dalawa ng atin niya ang naghahanap buhay para kami mabuhay. Tapos pinapakain namin siya. Pinadamitan, pinapaliguan. Tapos, ganun ang ginawa niya sa amin. Kaya hindi ka rin namin masisi ate. Dahil yung pa rin na panasa mong buhay kay Tatay Pakito. Siguro siguro inanuan din siya ng Diyos na mapagtanto niya yung mga kamalian niya. Oo. Ang sabi, Huli na eh. Huli na ang ng sabi nga nangyari. niya, ito, pag tinanong siya doon, sabi niya, mahal mo pa ba si Rose? Hmm. Oo, aantayin ko siya. Kasi ano yan siya magsalita yung parang utal. O parang utal siya magsalita. Dati na yung nagano. Oo, dati na yun, involved na sa kanya yun. Utal siya magsalita. Oo, sabi niya. Oo, aantayin ko si Rose na bumalik sa akin. Sabi ko, ano ako babalik sa kanya kung ganyan ang ugali niya? Kaya nung okay pa siya, sabi ko sa kanya, magpakatino ka na kasi. Magpakatao ka. Maski naman tayo walang pinag-aralan, kung tutuusin, may isip pa rin tayo. Tayo pa rin ang gumagawa nating para tayo maging sa tao. Sabi ko, hindi kaya nagpakatino maski naman lang sa akin Di dapat kung nagpakatino ka sa amin, di nandito pa kami ng mga anak-anakan mo. Ayaw nga magpatawag ng ama yun Papa, ayaw magpatawag. Kaya kuya lang ang tinawag sa kanya ng mga anak ko, malalaki. Lahat ng mga anak ko nakatikim sa kanya ng kasalbahe niya. Kaya sabi ko, lahat ng tao dito, ang lang sa amin, yung mga bago dyan, walang alam yan. Walang alam yan. Kasi bago lang sila dyan. Ang hindi lang nila alam, yung pagsasama namin ni Pakito. Yan sila, gatas. Inom na kayo be, para At ayan po at malilinawan po tayo ngayon sa buhay po ni Tatay Pakito. Nakarap na natin yung kanyang asawa. Kayo na lang po bahala kung ano man po yung masasabi nyo. Pero hindi natin masisi ate. Kasi yung palang pinagdaanan niya. Sobrang hirap na din naman na ganun yung nangyari. Pero napatawad na daw po niya si tatay at ito nakipagtulungan po sa atin si ate. Sa wakas nagkaroon din tayo ng linaw kung ano nangyari kay Tatay Pakito. At sa ngayon po ay asikasuhin pa po namin yung niya, pagbuburulan kay tatay. Maraming salamat po mga kababayan at update na lang po muli namin kayo. God bless po and bye-bye. Salamat Ate Rosa. Thank you so much. God bless.